let us show our love for our fellow Filipinos. I choose the high road. Whatever I do, I'm gonna do as unto the Lord. I choose the high road, following Christ my Lord. I choose the high road. Whatever I do, I'm gonna do as unto the Lord. I choose the high road, following Christ my Lord. I'm gonna do what's right, be pleasing in God's sight. Leave behind the darkness and live in the light. That's what I wanna do, that's what I'm gonna choose. Your choice is up to you. I choose the high road. Whatever I do, I'm gonna do as unto the Lord. I choose the high road, following Christ my Lord. I'm gonna do what's right, be pleasing in God's sight. Leave behind the darkness and live in the light. That's what I wanna do, that's what I'm gonna choose. Your choice is up to you. I choose the high road. Whatever I do, I'm gonna do as unto the Lord. I choose the high road, following Christ my Lord. Following Christ my Lord. Following Christ my Lord. Magandang araw mga munting ilaw! Kamusta kayo? Maganda muli ang hinanda naming lesson sa inyo, kids. Naaalala niyo ba yung nakaraan nating lesson sa pagmamahal sa ating bansa? Sigurado akong naalala pa nila yon, Kuya Harvey. Bilang mga Pilipino, dapat tayo ay magpakita ng pagmamahal, suporta at pagiging tapat sa ating bansa. Tama, Ate EJ. At dapat ipakita natin na talagang proud tayo na maging Pilipino at magpakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Kayo ba kids, paano nyo ba ipinapakita na mahal ninyo ang ating mga kababayang Pilipino? Yan ang matututunan natin ngayong araw. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, samahan nyo kami ngayong araw and let us learn about Showing our love for our fellow Filipinos. Si Esther ay isang Hudyo na nabuhay noong panahon ng sinakop ng Persia ang Israel. Siya at ang kanyang pinsan na si Mordecai ay kasama sa mga Hudyong sinakop ng kahariang Persia. Isang araw, ang hari ng Persia na si King Ahasuerus ay nagnais na magkaroon ng kanyang reyna. Kaya't pinatawag niya ang lahat ng magagandang mga kababaihan sa buong kaharian. At nakasama rito si Esther. Alam niyo ba kids, napakaganda ni Esther. At sa lahat ng mga babaeng nakita ni Haring Ahasuerus ay pinili niya si Esther upang maging reyna niya. Subalit, dahil sinakop ng Persia ang mga Hudyo, sinabihan ni Mordecai ang kanyang pinsan na huwag munang sasabihin kay Haring Ahasuerus na siya ay isang Hudyo. Sa kaharian ay mayroong isang mataas na opisyal na napakasama na nagngangalang Haman. Isang araw, ang masamang si Haman ay mayroong nadaan ng mga Hudyo. Hoy, kayo mga Hudyo, nasasakupan namin kayo. Sa tuwing dadaan ako dito, ay kailangan kayong lumuhod sa aking harapan. Hindi kami luluhod sa'yo. Ah, ganun na. Ayaw ninyo akong igalang. Pagsisisihan nyo yan. Kakausapin ko ang mahal na hari na ipapatay ang lahat ng mga Hudyo. Napakasama, di ba? Subalit, dahil mataas ang posisyon ni Haman sa kaharian ni Haring Ahasuerus, hinayaan ng hari na gawin ni Haman ang masamang planong ito. At gumawa ng batas si Haman na sa takdang araw ay lahat ng mga Hudyo na nasasakupan nila ay ipapapatay. Esther, narinig mo ba ang bagong batas na nagsasabing ipapapatay ang lahat ng mga Hudyo? Nais kong pumunta ka sa iyong asawa, ang mahal na hari, at kausapin mo siya na huwag ituloy ang batas na ito. Ito lang ang tanging paraan para maligtas natin ang ating mga kababayan. Naku, Mordecai,
Alam mo ba na mahigpit na ipinagbabawal ang paglapit ng reyna sa hari nang hindi siya pinapatawag nito? Maaari niya akong ipapatay. Tulungan mo akong manalangin sa ating Diyos. Kahit na maaari akong maparusahan, pupunta pa rin ako sa mahal na hari at kakausapin ko siya. Magdarasal din ako kasama mo, Esther. Sino bang nakakaalam? Baka inilagay ka ng Panginoon bilang maging reyna ng Persia dahil sa pagkakataong ito upang matulungang mailigtas ang ating mga kababayan. Kaya't pumunta nga si Queen Esther kay Haring Ahasuerus at hindi siya pinarusaan ng hari. Alam niyo ba ang ginawa ng reyna? Inimbitahan niya ang hari at si Haman sa isang handaan at habang sila ay nasa handaan, tinanong ni Haring Ahasuerus kung ano ang nais ni Reynang Esther. Ano ang nais mo, aking reyna? Bakit mo kami inimbitahan sa isang handaan? Mahal na hari, nais kong ipakausap sa inyo na iligtas mo ako kasama ang aking mga kababayan mula sa parusang kamatayan. Ha? Sino yan? Sino ang gustong magpapatay sa iyo at sa iyong mga kababayan? Walang iba kundi ang masamang si Haman. Gumawa siya ng batas na inuutos ang pagpatay sa mga Hudyo kasama na ako. Galit na galit ang hari kay Haman. At alam niyo ba ang nangyari, kids? Siya ang pinarusahan ni Haring Ahasuerus dahil sa kanyang kasamaan. Nakita niyo ba ang ginawa ni Esther? Kahit na maaari siyang ipapatay ng hari, ay naging willing siya na humarap sa kanya nang walang takot. Sa ganyang paraan, pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kababayan. May papakita ko po ang pagmamahal sa kapwa Pilipino sa pamamagitan po ng pagrespeto at paggalang. Mapapakita ko ang pagmamahal ko sa kapwa Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Ako ay magiging mabuti at matulungin na kaklase sa mga kaklase ko na may espesyal na pangangailangan. May papakita ko ang pagmamahal sa kapwang Pilipino sa pamamagitan ng pagsunod sa batas tulad ng pagtatawid sa tamang daanan. May papakita ko po sa kapwa Pilipino ko sa pamamagitan ng pagtulong po at sa pagbibigay ng mga pagkain sa mga may hirap. Blessed is the nation whose God is the Lord. Psalm 33 verse 12. Magandang araw mga munting ilaw!
Nakapunta na ba kayo sa isang birthday party? Naalala niyo ba tong larong to? Yan, ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng mini pabitin game. So, meron ako ditong snacks, mga stickers, mga toys din para sa ating craft. So, ang materials natin ay glue, yarn or kahit na anong string or pantali, popsicle sticks, scissors, at yung mga ilalagay nating sa pabitin. Meron ako ditong snacks, chocolate, candy, and mga ilang laruan. Sa ating umpisa, kukuha tayo ng 4 na popsicle sticks para sa ating base. So, ifo-form natin siya ng naka-line. Tapos, lalagyan natin ng glue yung pinakataas na part. Tapos, kukuha tayo ng isa pa. So, patutuyuin lang natin to ng konti. And then, kukuha tayo ng isa pa para naman sa baba. Tapos, ganun din yung gagawin natin. Tapos, kukuha pa tayo ng 2 pa. At ilalagay naman natin sa bandang gitna. So, habang hinihintay natin tong matuyo, itabi muna natin ito sa gilid. Tapos, kunin natin yung yarn natin. So, ngayon, gagawa muna tayo nung pangsabit natin na ganito. So, magupit tayo ng 4. Siguro mga ganito kahaba. Huwag kalimutang magpatulong kapag hindi marunong pang gumamit ng scissors. Yan. So, meron na tayong pangtali sa ating pabitin. Yan. Kunin natin yung ating pabitin. Tapos, itong 4 na ito, ilalagay natin siya sa corners dito. So, tatali natin. So, ganyan yung mangyayari. Para mapagsama-sama natin siya, ibubuhol naman natin yung dito sa may bandang itaas. Ayan. So, iset aside natin ulit itong pabitin natin. Tapos, kunin nyo yung mga toys na ilalagay ninyo. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, magugupit tayo ulit ng string or pantali. So, dahil mayroon akong 8, kailangan natin ng 8 na strings. Tapos, itatali natin itong mga ilalagay natin sa pabitin. So, lagyan ko to ng butas para doon ko ilagay yung tali. So, pag natali na natin lahat ng ating mga laruan or mga candies, pwede na natin siyang itali dito sa ating pabitin. Ito na ang ating pabitin.
Huwag niyong kalimutan gawin to with your friends at laruin niyo rin. Yes! Sige, makikipaglaro muna ako sa ating mga munting ilaw kids. Hanggang sa muli! Hi mga munting ilaw kids! Ngayon naman ay pag-aaralan na natin ang ating theme song for today na ang title ay High Road. So dun sa ating intro, tayo ay magkaklap lang ng hands. Tapos chorus na agad tayo dun, magja-jump. I choose the high road, march. Then punta tayo dito. Whatever I do, clap. I'm gonna do as unto, and then turo, the Lord. And then jump ulit. I choose the high road. March papunta sa harap, tapos raise natin dalawang hands. Following Christ, my Lord. And then atras ulit, back to position lang, and then repeat. I choose the high road. Whatever I do, clap. I'm gonna do as unto, jump, the Lord. I choose the high road. Following Christ, my Lord. And then next one. I'm gonna do what's right. And then kabila. Be pleasing in God's sight. Live behind the darkness, and then paharap naman, and live in the light. And then back to position. That's what I wanna do. That's what I'm gonna choose. Your choice is up to you. Ulitin nga natin yon. I'm gonna do what's right. Be pleasing in God's sight. Live behind the darkness and live in the light. That's what I wanna do. That's what I'm gonna choose. Your choice is up to you. And then repeat chorus lang yon. I choose the high road. Whatever I do, I'm gonna do as unto the Lord. I choose the high road. Following Christ, my Lord. Repeat, dalawang beses pa. Following Christ, my Lord. Last one. Following Christ, my Lord. Yan! Very good mga kids! Mamaya, pwede nyo na kaming samahan. Ang ganda ng ating lesson ngayon, di ba kids? Sige nga, ano ang natutunan natin? Tama, mahalin natin ang ating bansa at ang ating mga kababayan. Isang magandang paraan ay sa pamamagitan ng pagsunod ng mga batas. At syempre kids, huwag natin kalimutan ang manalangin at magbasa ng ating mga Biblia. Tara! Samahan niyo muli kami sa ating kantahan. I choose the high road. Whatever I do, I'm gonna do as unto the Lord. I choose the high road. Following Christ, my Lord. I choose the high road. Whatever I do, I'm gonna do as unto the Lord. I choose the high road. Following Christ, my Lord. I'm gonna do what's right, be pleasing in God's sight. Leave behind the darkness and live in the light. That's what I wanna do. That's what I'm gonna choose. Your choice is up to you. I choose the high road. Whatever I do, I'm gonna do as unto the Lord. I choose the high road. Following Christ, my Lord. I'm gonna do what's right, be pleasing in God's sight. Leave behind the darkness and live in the light. That's what I wanna do. That's what I'm gonna choose. Your choice is up to you.